Alright! Another episode of WizPod. So, ang guest natin today ay mga skaters dito sa Baguio. Ayaw nilang tawagin sila na OG. Ayaw nila ang OG. Ang gusto nila, titos and kuyas ng skateboard community. Okay. So, sila yung mga Titos. ng skateboarding communities. Mismo. Yan. So, sirs, can you introduce yourselves? Hi, I'm Iking Diaz. And kailan ba yung age? 37 years old. I'm from Baguio din. Local from Baguio. Background, sir. Background. Background. Sa skateboarding. Nag-start ako ng skateboarding noong 2002. And I'm still skating today. Kala ko, I'm still single. Tapos, ano pa ba? Pero yung name na Iking, at least sa akin, sa age ko, nung sumisikat ang skateboarding community sa Baguio, isa yung Iking na pangalan na parang nagbo-blossom. Kilala. Parang sumisikat. Kaya nga tinanong ko si Sir kanina kung nagsiskate pa rin siya kasi naalala ko may mga deals ka noon, may mga sponsor na lumalapit sa'yo. Ano yung mga brand na yun? Opo. Pinakaunang sponsor ko po nung pinakauna talaga, clothing line lang sa taga Las Piñas. Ang pangalan nun is Narkil. Around 2005 po siguro yun. Tapos tuloy-tuloy naman yung skateboarding ko hanggang 2009, nagkaroon ako ng sponsor na skate shop. Yun yung Kalye. Grabe. Binibigyan nila ako ng setup ng skateboard. Tapos, buo na rin may mga damit, shoes sometimes, kanan. Tapos, nung mga sumunod pa na years, nakuha ako ng Vans. Around nice. 2013 hanggang 2015, I think. Tapos, nung nag-end yung contract ko sa Vans, kinuha naman ako ng Converse. So, yun yung pinaka-last Anong year yung mga yun, sir? Yung Converse, yung Vans na? Yung sa Vans po, 2012, I think, or 2013. Hanggang 2015 po yun. Tapos, dapat magtutuloy-tuloy yun eh. Kaya lang, binigitan kami pinakitaan kami ng contract na mas maganda. Mas okay, mas okay sa namin sa future. So, yun yung mas pinanindigan ko kasi sabi ko, bata pa naman ako eh. Di, tuloy explore mo na, explore. Tapos yun, nung nakuha ko nun sa Converse, hindi naman masyadong matagal, pero around 2015 hanggang 2016. Kasi 2016, nag-travel ako sa Dubai. Nag-explore din ako doon. Tapos from Dubai, nag-compete ka dun, sir, sa Dubai? Oo, nag-compete din ako. Pero hindi ako pumunta dun for skateboarding eh. Ang habol ko talaga ng trabaho. So, nag-work ako dun. At the same time, di ko din na-expect na mas-sponsoran din ng skate shop dun. So, nice. Isang skate shop yung nag-sponsor sa akin dun, yung Ridge Dubai. Sila yung nag-support sa akin dun sa mga sa mga kailangan ko sa skateboard. So, sir, first, pinakaunang pro, tama ba, sir? Pinakaunang pro ng Baguio. Opo. Si Sir Iking. Yes po. Grabe, no? So, Baguio Pride pala si Sir Iking. Kailan nag-start yung pro career mo, sir, sa skating? Unexpectedly po yun nung 2020. Ano po yun, kasagsagan ng COVID. Oo nga, pandemic. 2020 pandemic. Wala lang, na-surprise din ako nung sinabi nung nag-sponsor sa akin na gawin na kita ng pro board mo. Akala ko nagbibiro lang. Tapos nung after 1 week, bigla nilang pinakita yung pro board, nandun na. Grabe, no? Yung brand name ng sponsor ko is Hampas Lupa. Grabe yung pangalan, Hampas Lupa. Isa yun sa mga OG ng Philippine skateboarding na local made. Pati yung may-ari skater din. Kaya
As in, solid. Shoutout sa'yo, Jack Nonato. Shout-out, sir. Yeah. Pero sir, ano na yun ba? Iba kasi ngayon, Olympic event ng skateboarding. Opo. Nung time nyo, meron ng Olympics nun or... Wala pang kasali nun. Hindi pa kasali sa Olympic yung skateboarding nun. Nung Pero time na yun. meron ng yung mga competition na malalaki. It's like street league. Yun, yung mga nangingibabaw ng mga events dati sa sa skateboarding. Tapos pag sinabi mong pro, sir, ano yun, sakuran ba yun? Or per event ang bayad mo? Or monthly ba? Depende po yun sa actually, ganun naman dapat, di ba? May sahod, ganun. Oo, kasi pro eh. Professional eh. Meron sa amin, may royalty, may bayad din sa may sahod. Pero yun, confidential lang. Confidential. Oo. pero ano siya, parang consistently na may sahod ka. Hanggat may kontrata. Hanggat may kontrata. Tsaka dito sa Pilipinas kasi nung umuso yung pro, yung nagkaroon ng pro dito sa Pilipinas, parang alam mo yun, biglang nag-boom din yung production ng skateboard dahil kay Marjeline Didal yun. Nasakto din sa production ng Hampas Lupa, yung pagkapanalo ni Didal sa nun. So, yun, nung nagulat kami, yung production ng skateboarding, lumago. Tapos, at the same time, kaibigan din namin si Marge. Pinush niya din yung mga brands na umangat. Grabe na kay Sir Iking pa lang. Dami na nating Oo, nailabas. Kaya, So anyway, tatanungin ka pa namin Sir Iking mamaya. Pero, Sige po. Sir Mo. Ako, tawag nila Johans. Real name ko Johans. Pero sa ibang lugar mo, yung pangalan ko kasi. So, yun. Nag-start din ako ng skate nung bata pa ako mga elementary. So, naalala ko nung nagpabila ako sa daddy ko ng bola, pero skateboard binili niya. So, hindi naman Skater ako... ba yung papa mo nun, sir? Hindi, pero ewan ko, trip niya lang Parang ganun. So, pero hindi mas naman ako mura daw na-dismaya, pero... mas mura daw yung... Sabi, mas mura to skateboard. Ito na. penny board pa yun dati. So, siyempre, taga Manila kasi ako. So, sa lugar namin, parang wala akong masyadong napapanood na skateboard. So, natutunan ko lang mag-rides. Parang yun lang. So, wala din akong source materials na pwede palang mga tricks, ganun. Pero, parang sinasakyan mo lang sa rides lang, hanggang sa fast forward, nag-high school ako, nagkaroon ako ng barkada, nag-skate din, pero hindi rin natuloy. Eventually, nung nagpunta na ako ng Baguio, nakilala ko si Mike, yung isang Mike, wala dito kasi, pero naging kaklase ko siya. Tapos, parang dalawa lang kami sa classroom, parang, alam mo yung vibes niya, na-feel ko na, mukhang kanto, okay to, skater. Tapos bigla akong nagdala siya sino ba nagdala? Ako yata yung nagdala ng skateboard minsan. Tapos yun, pamula doon, nag-kick na kami. Nag-click yung namin. Tapos eventually, dinala na ako sa Harrison. Yun yung tambayan na. Harrison doon ang kung saan nag-skate dati. Doon sa may Petron, di ba? Harap ng Patriotic. Oo, sa may ng Petron. Yun ang den ng namin. Pinaka-kwan. Doon lahat. Halos nakasabayan ko si King noon. Siya ang main nakasabay ko na nag-start namin mag-skate. So yun, kilala ko din sila, si Chris, saka yung taga-Trampoville, si Gideon. Si Gideon. Yun, siya lang kasabayan kasi kakapit-bahay ko siya. Tapos yun, kaming kasabayan. Tapos, yun, tuwing araw-araw, tuwing hapon, nandun sa Harrison. Ating class, sir. Hindi naman. Kasi, hindi pa ako nag-aaral nun Buwan na, pa ako nun, nag-cast. Tapos yun, tuwing hapon, lilipat na ng veterans. Yun ang main spot namin dito sa Baguio. Yung veterans na saan monument. Veterans, sir? Yung monument sa gilid ng Petron tsaka ng Patriotic. Okay. Yun ang skate park namin noon. Yun ang main skate park. Nandun kami lahat tuwing hapon kasi pag hapon, wala nang nagbabantay na pulis. So, lilipat na doon galing Harrison. So, yun. Saya noon, parang everyday lahat ng pupunta doon
kahit bagong salta sa Baguio, bagong enroll sa mga university, pan na agad yan eh. Ganun na agad yung turingan yan eh. Parang isa na one of us, parang ganun na agad yun eh. So hindi na kailangan introduce ko ano pang history niya, background niya. Basta nakita siyang naglalaro doon. Parte ka na, halika na dito. Parang ganun na yan. At madali lang makon eh. So, madali lang magkipagkaibigan nun. Yun, eventually, fast forward, nag-college ako. Pero, medyo na-stop maglaro. Pero, kuwan kami mga weekend skaters kami. Kami nila, si Roy, si Mike, ganyan. Kasi every weekend. Yun yung time na free. So, hindi ka tulad ng iba, everyday kasi kakating classes ka na. Kaya kami, hindi kami makapag-cutting classes. So, weekends kami naglalaro. Yan. Tapos fast forward ulit, aga-work na. Naging ganun pa rin. Parang kung may time, makapaglaro, maglalaro. Pag nawalan ng board, i-hiatus muna hanggang sa makabili. Kasi from noon kasi, di ba, hindi nga accessible yung bilihan ng skateboard. Isa lang ang shop dito. Si Terry's. Siya lang ang nagsusupply lahat ng kwan. Or kung taga Manila ka, pwede ka dun bumili, Medros, saka dadalhin dito. Ganun. So parang kwan noon, parang scarcity ng parts dito. Kung makita mo lang skateboards namin noon, talagang parang compared yung mga skateboards ngayon. Na, tas yung gulong, pudpud na. Pag magpapalit ng parts, pa isa-isa eh. Hindi katulad ngayon. Pag nasira yung isang bearing mo, buong set ang bibili mo. Dati, makikihingi ka pa sa kung sinong may extra bearing para lang makalaro. Ganun nun. Yun, hanggang ngayon, pag walang kuwan, laro pa rin. Parang for fun na lang para sa amin yung skate. Tapos parang para lang maalala ulit yung mga pinagsamahan noon. Band lang talaga. Band, nag-aya. Laro tayo, skate. Ngayon, depende na kung magandang panahon. Siyempre, pag medyo matanda na, iba na din yung kwan mo. Din. Iba na yung mga mga minsan, gusto mo pang maglaro, pero parang yung katawan mo, pahinga muna kasi pagod sa trabaho, ganyan. Yan naman. Mismo. Ikaw, Sir Dean, paano na-introduce sa'yo yung skateboarding? Hobby lang ba siya noon? Or? Ako pala si Dean, sa mga skaters, Dean tawag. Sa akin nag-start kasi yung dalawang pinsan ko, shoutout kay Kuya Vince tsaka kay Jopat, naglalaro sila. Mas nauna sila, may mga setup tas naglalaro. Ako, na-curious ako. Ang una kong ginawa noon, parang pumunta ako sa Harrison, nakitambay. Back then, pwede pang mag-yosi doon. So, nakikiyosi ako. Ang una kong nakilala noon si Kuya Johan. Tapos, ikaw. Tapos, man, oy, laro ka. So, ang una kong hiniram na deck nun, yung setup ni Mambo. Binurang ko kay Mambo. Mambo. Kaya Mambo ka. Ay, hindi din setup. Anyway, I don't know. So, yun, later on, napasama-sama sa kanila up to the point na I was already working then. Ang una kong setup na nabili yata yung 7.5 na zero skull. Yun, linaro ko hanggang mapudpod. After that, parang nakikilaro-laro. And then... Anong work mo nun, sir? I was an ESL teacher. Nagtuturo ako ng ESL. Okay. Tapos, at the same time nun, kakatapos lang ng college nun. So, mga 2007, iniisip ko anong gagawin ko sa buhay ko. I stopped skateboarding for a while. I entered into a different hobby. And then, by 2010, nag-take two ako sa isang major ko. And it took me some time. Ayun, nakatapos naman. Nag-stop ulit ako. Then, mga 2023, tinawag ako ni na E-Boy, ni na Iking, tsaka ni Sir Mike na, uy, may pa-event tayo. Are you in? O, sige. So tuloy-tuloy na bumalik na ako. Mismo. So talagang parang ano ka lang na-influence ka ng mga pinsan mo, si Vince saka kilala ko yung mga yun, sir. Si Jopat. Kasi taga-engineer sila rin ako. Neighbor nga kita eh. Mismo. Tapos hanggang na-introduce yung skateboard sa nung year mo na, parang late bloomer ba ang tawag dun, sir? Pag ganong age ka na natuto mag-skateboarding. Kasi college na eh. Mga 1920s ako nun. Kasi ikaw ba, Sir Iking, ilang taon ka nag-start 20
12 years old po. Oh, 12 eh. Ikaw, sir, nung college, 19, 20. 19 years old. 19 or 20. Mismo. Pero kayo, sir, nakikipag-compete na rin kayo? Hindi. We just like skateboarding lang. Okay. So, pag sinabi mong pro dati, nakikipag-compete ka? Yun ang difference? Sponsor. Mike, sir, Ang Mike. con nun, basta sinabing pro, parang dapat sponsored ka. Hindi necessary pera, pero they give you supplies, tapos you do your part. Parang ganun. Perform ka, compete ka. Yeah. Okay. Ikaw, Sir Mike? Good afternoon. Mike Martinez, 42 years old. Actually, shout out talaga sa mga tunay na OG. Nung na-introduce sa akin ng skateboarding, high school pa ako eh. Pero more on sa eksena kasi ako. Hindi kasi ako magaling mag-skateboard. Pero yung eksena na dala ng skateboarding, doon ako na parang in love, kumbaga. 'Di ba? Kumbaga sa ibang tao, yung hilig nila basketball, yung eksena ng mga basketball, mga athletes. Ganun din, may ganun din yung eksena sa skateboarding. So, nag-umpisa yan mostly sa mga music scene sa akin mga banda-banda, tapos yung mga hobbies ng mga banda is yun nga, skateboarding. Doon ako na parang na-introduce sa mga ganun. Yan si Iking, professional yan kasi pag professional level ka na, ibig sabihin dumaan ka na sa mga competition. Oo nga eh. Kaya ka na in-sponsoran kasi magaling ka. Ganun lang yun. So, sa akin naman parang hindi nawala yun sa puso ko na mapaano sa eksena. Kahit hindi sa skateboarding, sa music, parang combination yun na pag may skate scene, may music scene. Kasi parang ang nung mga panahon na yun, punk scene ng parang skate punk, mga ganon. Ang mga datingan ng mga music ng mga kabataan ng panahon na yun. Kaya tumatambay kami sa Harrison, sa Patriotic, dun sa Veterans Park. Usually, yung iba, hindi na nag-i-skateboard tumatambay lang talaga. Tambay na lang talaga. Maghihintay na lang na dumating yung ibang mga skater, tas either mag-iinuman na, magbubuls. Yun lang talaga ang goal, no? Iinom lang. Mag-gathering lang, kumbaga. Para lang, yung mag-pastime na, ayaw pang umuwi sa mga bahay-bahay. Oo, ganun na. Tight talaga. Tight na family. Yung ika nga ni Sir Joe na madidistinguish mo kaagad pag skater. Sa pormahan pa lang, alam mo na skater to. Tapos either kakausapin ka niya or kakausapin mo siya. Tapos i-welcome mo na siya sa, uy, dito ka. Taga saan ka? Yung mga iba, taga probinsya, taga baba, Tarlac, Pangasinan, Pampanga, whatever. Kaya ganun. Wini-welcome yan sa pamilya. Ganun lang. Ngayon, hindi naman talaga nawala yung skate scene kasi nandyan lang siya. Kumbaga nagkaroon lang ng pause, bumalik, mas maraming mga nag-reinforce na mga pro skaters na magagaling na internationally recognized. Tama. Ngayon talagang full force na silang nakikipag-compete sa buong mundo. Kaya, ito, I believe all of you can relate to this one kasi naalala ko before na aside sa mga gangs, di ba? Ang perspective ng tao pagdating sa mga skateboarders is yung tinatawag nga nilang latak ng lipunan. Wara. No? Hindi kailangan sumagot lahat, pero if you have any insights, you have any comments. No, totoo ba yun, sir? Bakit dumating sa point na ang mga skateboarders tinawag na latak ng lipunan? And paano nyo dinil yung perception na yun? Iking, muna. Yun, back then, di ba naririnig natin pag nagdadaan, mga skaters, sabihan, trasher, bulok. Trasher, naliligo, latak ng lipunan, or even in Ilocano, wara. Wara, kalat. Kasi yung perception doon ng tao, basta nag-i-skateboard ka, that's what you've been doing the whole day. For 7 days a week, you just skate, you don't work. And all your clothes, your shoes are scruffy, you wear, your pants are dirty, you're sweaty. I mean, andun yun. It's part of it. You're playing a sport, so people will say, ay, this is what he's been doing the whole day. Walang ginagawa, parang he doesn't have any, what do you call this, future? No future. Yun pa ang sabi sa amin. Yun nga, sabi nga ni Sir Mike, yung eksena namin, parang andun yung punk rock na mythos like, I don't care. You can tell me everything, I don't care. Fast forward, yung ganung pagsasabi sa amin na, ay, trasher, bulok. Tapos,
magugulat na lang sila. In my case, Yes, magugulat na lang sila na parang may pupunta sa opisina, I'm a lawyer po pala, na pwede pong magpanotaryo. Ako, alam ng mga to, pumapasok ako sa opisina, kung walang court hearing, ganito, na up to the point, even my boss will tell me, pwede na ba magsuot ka naman kahit dekwelyo? Na parang magtitingin sa akin na, pwede pong magpanotaryo, sasabihin na ganun. Tapos yung kasama ko, dito kay attorney, abogado ka? Hindi, totoo talaga ako. Abogado ka? Opo. Meron ka na mga ganung experience, Sir Dean, yung mga, parang yung mga yung mga tao na they look down on you before when you were a skater. Tapos ngayon parang I still am. Lumalapit na, pwede ba akong magpatulong sa ganito, sa ganyan? May mga ganung experience. May mga ganun. Of course na we cannot discriminate who we could, because there's under the old lawyer's oath, you will delay no man for money or malice. Yes, so what we do is, okay, titignan mo. Kahit na, okay, you look down on me, I don't gloat, okay, because probably this person has a valid point or he has a valid issue na kailangan tutukan. So, okay, titignan ko yung papel, tapos kung ano pakikinggan ko yung sasabihin, then I would give just my legal advice para makatulong naman. Mismo. Ikaw, Sir Iking, ikaw kasi napunta ka ng pro scene, nakikipag-compete ka, nagkaroon ka ng sponsors, no, different brands. Ano yung perception mo? Paano mo dinil yung perception na latak ka daw ng lipunan? Para sa akin, parang normal na kasi. Kasi dati, skateboarding, syempre hindi naman ganun ka-common yung skateboarding dati. So, para ang tingin ng lahat, evil ka or madumi ka, ganun. Pero parang tinanggap ko na lang na ganun para wala akong pakialam sa mga sinabi nila. Basta nag-skate lang ako Kung makarinig man ako ng ganyan, hindi ko na pinapansin dati. Kasi ako sa akin yung skateboarding na nakaka-addict. Once na matuto ka ng isang trick or kahit yung ollie lang matutunan mo sa isang linggo, siguro makakaisip ka na, uy, paano kaya kung gawin ko ulit to? Ganun. Magpo-focus ka. Parang wala kang mapapakinggan na ibang sasabihin ng iba. Wala kang pakialam sa sasabihin ng iba na ganito ka, madumi ka, ganun. Tapos, ayun, hanggang sa hindi mo napapansin, progress na pala yung skateboarding mo. Tapos, nag-step up ba? Sumakses ba? Oo, sumakses mismo. Basta as in, hindi ko din in-expect na makakaabot ako sa ganitong level. Oo nga, kasi nga yung sinasabi niyo nga, sir, na wala kayong future. Kasi nga parang ganoon naman yata ang gobyerno din talaga no? Hindi naman siguro lahat. Pero sinusuportahan lang nila yung isang bagay or isang tao pag nandun na. Totoo yan. Pero pag yung, alam mo yan, yung nag-uumpisa, lalo na yung sa inyo, kasi wala pa yata ng sikat nun Wala. Kumbaga pag skateboarding, parang ano yun? Hindi nga yata, sport ba yun? Sige kayo, Mike. May i-add lang ako, common misconception kasi dahil akala nila mga trasher, pakalat-kalat. Pakalat-kalat kasi wala kaming skatepark na pag-i-skatean noong time na yun. So naghahanap talaga ng pwedeng mga obstacle na parang sa streets na talaga. Doon na sila mahanap. Yun nga, everybody turned out to be professionals. Oo nga, sir. Hindi naman, sabihin nila no future, we have a lawyer. Yes. Diba? Exactly. We have architects, we have engineers na dating trasher. Doctors, pastors. So, lahat sila nag-contribute sa society, sa community. Kaya, okay lang yun. Sinabi nila yun, pero guess what? Ngayon, di ba? Parang, hanggang ngayon, naglalaro pa rin sila ng skateboard. Despite being doctors and lawyers. Tama. Diba? And yung given na perspective din na mga latak kayo ng lipunan, parang dumating pa yung mga times na hinahabol kayo ng mga pulis Yep. No? Yeah. Ano, bigyan niyo kami ng story nun, sir. Ba't dumating sa point na ganun? Hindi. Kasi bawal sa spot. The spot, when we say spot, yung pinaglalaroan namin. Ilang beses na kami pinagsabihan ng barangay, Harrison. Bawal. Okay. Wala, parang laro lang. Up to the point na hindi namin ini-expect. Yung isang araw, biglang dumating na yung mga cops, yung mga police na parang hinabol kami. Alam mo yung
na confiscate yung skateboard. Alam mo yung parang I felt so criminal. I felt so gangster. I felt so badass na parang hinahabol ka ng pulis na Ayan, talagang habulan, sir. Habulin ka talaga ng mobile. From Harrison, hinabol tayo hanggang session pa yata eh. Mobile. Talagang habol. Talagang on foot. Tapos ano yung pinaka-grabbing punishment? Confiscation lang. Hindi ka naman i-detain. Confiscation because back then, eto naman, legal term, may sasabi tayo sa batas na there is no crime if there is no law that says so. Yes, So, back then, and even I assume up to now, there is no law penalizing skateboarding. So, they just confiscated our skateboards. Then next day, they got our names. And then, pag minor ka, kailangan tawagin yung parents mo. At that time, hindi na ako minor. So, okay. Mismo. Overnight stay. Hindi naman overnight stay. Nabanggit ni Kuya Mike yung, kaya nga, totoo nga naman, kaya naman pakalat-kalat. Kasi wala kayong venue. Dumating pa yung point nung time nyo na parang na-recognize ng city yun na, teka lang, mukhang malaki yung community ng skateboarding. Bakit hindi tayo magtayo ng park? Ito lang yan. Ngayon na lang yun. Ngayon na lang. Actually, bigyan tayo ng pan. mayroon kaming spot yun, yung skating rink para pag-skatean. Saan yung sa Burnham? Yung sa Burnham. Skating rink ng round. Kaya lang naging napolitika ulit yung part na yun, kaya pinaalis ulit kami. So wala ulit spot ng ilang years. Tapos nagtatry kami magpa-event ganyan. Lumalapit kami sa actually nagtry kami minsan sa City Hall magbigay ng letter. Parang ano na naman tong to? Skateboarding, ano mo yan, sabay bigay ng 200. Yun na lang. Pang tubig. Bili kayo tubig nyo. Kailan yun? Wala ako na. Wala ka pa nun, hindi ka pa lawyer nun. Hindi, wala na ako nun, di ba? Mga time nito. Ano pa yan or grabe yung 200. mga 2000 mataas pa pang mga ganun yun yung time na yun kasi noong mga year na yun ako yung nag-organize ng mga competitions dito eh. So yun, nagtatry kami, solicit ganito ganyan, sponsor kung baka sakali sa City Hall, baka pagbigyan tayo, ganito ganyan. Yun yung nangyari. Kasi malaki ang community ng skate, at least dun sa year kung saan yung pinaka-active kayo, sir. Malaki ang community ng skate. Nung time na yun, kasi siyempre wala pa kasing organization yata. Wala pa. Na structure, wala pang natayong magiging president, ganito. Parang mga skaters lang talaga lumalapit sa City Hall at humihingi ng tulong. Parang ganun. Ganun yan eh. So, parang susulisit lang. Susulisit lang, bigyan sila ng kahit spot, bigyan kami ng spot. Yun nga, binigay sa amin dati yung skating rink, yung bilog na yun. Masaya na kami doon, matagal-tagal din yun eh. Pero yun nga, eventually, nun eh. Mayroong bumili yata nun. So, pinalis na naman ulit. So, pero may kayo, sir, may kumbaga, may group kayo na, yung organized group talaga na may mga... Back then, wala pa eh. So, parang kung sino lang available talaga magtatropa na pwede lang mong tawagin, punta tayo dun, sama-sama tayo. Ganun lang nun eh. Parang effort ng lahat. Parang ganun. Mismo. Speaking of community, meron pa rin community ng mga skaters ngayon, sabi nyo hindi naman siya nawala. Ano yung difference nung community before tsaka yung community ngayon in terms of siguro yung relationship, paano sila mag-bonding, how they treat their co-skateboarders. Meron bang difference yung dati tsaka ngayon? Malaki. Malaki. Ano yung mga differences na yun? Dati para sa akin yung experience ko dati mas united yung skateboarding, yung mga skater dati. Tapos pagdating sa, syempre wala naman kaming spots, wala kaming obstacles. Mas kung i-compare dati, sobrang sipag ng skater dati gumawa ng obstacle. Yung marunong pa lahat mag-carpentry, ganun. Kasi mga
Tapos ngayon, hindi mo na, wala ka na makikitang ganun. Lahat, sorry to, pero spoon feed yung tingin ko sa generation ngayon. Pero sana, mabago pa. Kasi, walang masyadong walang masyadong initiative, no? Tsaka hindi wala silang alam yung hawak ng martilyo ganyan. Ng plies. Wala talaga as in. Mga Gen Z na yung mga yan. Di ba? Iba? Kahit sa inyo, alam nyo din yun, di ba? Tsaka noon, add ko lang, kasi pinaghirapan nyo nga, sinasabi niyang pinaghirapan yung mga ginagawang obstacle. Ibig sabihin noon, pagod at pawis ang pinuhunan. Ngayon, yung mga ibang skater, yung aasa na lang na meron na. Kasi hindi sila marunong. May skate park na may skate park na. Initiative nila Kaya noon, grupo, community na tulong-tulong na gagawa, kaya tulong-tulong din nakikinabang. Diba? Pero ngayon, kaya nga, nagpapasalamat ako sa mga to dahil kahit pa paano, ini-elevate pa rin nila yung eksena. Kahit pa paano nandyan sila, may mga taong na ngayon meron tayong 2,600 skateboarding community na kahit pa paano pinupush namin maging mas structure yung may mga officers na para mag-hold ng events para kahit pa paano may proseso at hindi bara-bara ang banatan. Tama. At kahit pa paano, nandito si Attorney Dean na tumutulong sa amin na alam mo na yung parang siya yung bosses namin doon sa mga LGUs. Tama. Kasi he works at the City Hall. So, yun, parang nagpapasalamat kami kahit paano na bumabalik ulit yung eksena kung saan namin sinimulan or saan nila sinimulan. Tsaka yung mga taong nagsimula noon way before us. Tama. Na that paved the way for how it is now. Mismo. Mga shoutout na lang kina Kuya James, Kuya Val, Kuya Hubert, mga Rafanan Brothers, diba? Enzo, yung mga yan. So, marami kaming gustong pasalamatan. Pero, lahat sila professionals na, nasa abroad na yung iba. So, we turned out okay. Mismo. So, yung mga sabihin na natin, yung mga new breed na mga skateboarders ngayon, they still recognize you as their mga tito, mga kuya, mga yan. Makinig tayo sa kanila. Ayun nga Doon may nga ako nagtataka ngayon sa generation Parang hindi nila alam yung wala silang skateboarding history sa lugar nila. Pero hindi ko naman lalahatin pero yung ibang lugar dito sa Pilipinas, nire-respect pa din yung mga OG. Dito sa Baguio? Dito sa Baguio, ilan-ilan lang. Hindi lahat kilala. Nung naging pro skater ako dito, sino to? Iking Diaz. Sabi ng ibang skaters, sabi ko. Tapos andun ako sa niya. Tapos ako na din yung nahiya Iwala sir, pag napanood nila, magbabago yan. Siyempre yan, yung wala hindi nila kilala. Sa amin noon, between us, yung mga matatanda kilala namin. Pag pumupunta sa spot, uy, Kuya, Manong. Yun. Isa din yun. So, shout out kay Kuya James, Kuya Hubert, kay Chang, kay Tommy, mga yun. Yung Pancho. Mismo. Yung nag-open yung skate park, ma-share ko, andun si Kuya Erwin, si Coach. Si Coach yan. Naglalaro lang. Yung mga bata, parang, uy, hindi kilala to. Biglang sinabi ko sa mga bata, eto uncle niyo, OG niyo, mano. Talagang literal, nagmano yung mga bata sa kanya. Oo nga. Importante din talaga yun, yung history para, alam mo yun, mawawala kasi yung etiquette nung mga bata pag Hindi nila sinasabi nga ni Sir Mike, diba? Yung mga dating mga skateboarders, they paved the way para kung ano yung mga meron yung mga skateboarders ngayon. Dahil nga sa mga nagsimula. Diba? Kaya, yun, hopefully, yung mga bagong mga skateboarders natin, let's recognize, diba, yung mga... They are. Eventually, they're learning yung history nila. Mismo. In terms of yung naman, sir, yung relationship, yung bond. Kasi parang alala ko nung nag-usap tayo, nung nag-meeting tayo, yung dati talaga yung pag may mali, kunyari si Sir Iking, kaya kong sabihin sa kanya dahil part siya ng skateboarding community na wala akong pakialam kung masaktan ka dahil may pakialam ako sa'yo, sasabihin ko. Ganun pa rin ba ngayon? Ganun pa rin. Ganun pa rin. Kaya lang matigas talaga yung ulo. Matigas pa rin talaga yun.
Kayo sir, at least yung sa inyo, yung grupo nyong 4, ganun ba ang relationship mo? Even hanggang ngayon? Mature na lahat. Yun na nga, yung mga generation ngayon, yun na yung mga medyo mahirap pagsabihan. Kasi mas defiant sila. At syempre, dahil na rin sa social media, they tend to know everything. Kaya pag pinagsabihan mo, mas galit sila. Pero hindi nila na-realize na it's for their own good. Diba? Para hindi masira yung eksena. Kasi once nasira na naman, babalik na naman tayo sa eto na naman, yung mga trasher, ganito na naman ang mga ugali. Diba? Diba minsan may mga pinopost sa social media ng mga skater na, diba? Sa BSF na post. Yung Baguio Sumbungan. Kaya wala pa naman kayong... Sige. Ay, sorry. Meron talagang mga bad apples. Pero there's so much we can do. Mismo. May dadagdag ko yung sakwan. Yung tinatawag na latak ng lipunan. Kasi siguro may factor yung skateboarding kasi hindi pa siya recognized sport sa atin. Parang kailan lang siya naging recognized sports dito sa 2021. Pilipinas or sa buong mundo din. Lalo na dito sa Baguio. So siguro tapos syempre yung attitude ng skaters noon, walang pakialam, 'di ba? Basta maglaro. So kahit na yung itsura mo kung ano lang basta makapaglaro ka. So yun yung tingin ng ibang tao. Parang yun nga, parang wala tong future, puro laro lang alam nito. Kaya siguro natatawag na latak ng lipunan dahil yung hindi nila alam or wala silang hindi recognize ang skateboarding pa. Hindi katulad ng basketball, di ba? Kasi basketball kahit saan lugar basta may court, basketball, pero yung tingin ng tao sports, di ba? Pero skateboarding mas mahal pa yung skateboard setup mo kaysa sa bola, di ba? Pero ang tingin sa'yo, basura pa rin. Parang ganun. So, siguro isa yun dahil hindi nga siya ganun pa ka-recognize. Kaya ganun yung tingin nila. Pero ngayon, unti-unti na, dahil mayroon na tayong si Margie, si Motek. So, nakikilala na. So parang unti-unti rin babago yung perception nila. So sana din dito sa Baguio kung susuportahan yung mga skaters, parang makakapag makaka-train tayo ng pwede maging susunod kay Ikik na pro, ganun. Yun, parang makilala na hindi naman porke skateboarding parang walang future or upon na laro lang. Kasi sports din naman to So di ba? So kahit sino pwede maglaro. Sa US nga, di ba? Matatanda nga yung skater So, tapos hindi naman ganun yung tingin nila. So, bakit dito sa atin, parang pag skater ka, ganun yung tingin sa'yo, parang tanda-tanda mo na. Skateboard. Laka yan. Di ba? Pero sa ibang bansa, makikita mo, kahit gano'ng katanda yan, nag-i-start pa lang silang mag-skate, mga 40 years old na. Parang okay pa rin. Sana dito rin, ma-recognize din sa atin. Si Tony Hawk nga, nag-skate pa rin Pero ang cool tignan. Kahit hindi sikat, merong mga skateboarders din na may mga matatanda na talaga nag-i-start mag-skateboard, 40 years old din above. Meron yan. May kaskatean kami last time sa San Fernando, La Union. Taga-US siya. Na siya, 75 years old. Pero ang galing pa rin niya sa bowl. Grabe pa rin. Sa Baler. Shoutout Steve Cholo. Yan. Bata po namin sa Baler, may mga matatandang nag-skate doon. Oo, mismo. Normal sa kanilang sports yun. Meron kayo mga bata na part ng community nyo na talagang yung sobrang tigas ng ulo na kung ano-ano nung pinagagagawa and paano nyo dinidil yung mga yun? Yung mga batang yun, sir? Ito, I have to thank Iking for this. Kasi sinusumbong sa akin na, uy, may ganito, may ganyan. Sir Mike also I also have to take this from Mike, parenting. Una talaga approach ko, parang, ba't mo ginawa to? Sermon. Tapos sasabihin nito sa akin, kuya, wag. Man, wag. Tapos then you realize na, put yourself back then. Ano ka nung araw? Pasaway ka rin nung araw. Tapos isipin mo, ba't ganyan yung bata? I won't mention names. Ba't ganyan yung bata? Why is he seeking attention? Doon ko nalaman yung na binubugbog siya ng parent niya. Sa family niya din. Sa family niya. So probably okay. So when I found out what happened,
Ako na mismo ang nag-offer. Kausapin ko nanay mo, kausapin ko tatay mo, mali yan. Talagang tinatry nyo maging involved dun sa mga... We try to be involved because andun na, this kid has, maybe ganyan siya. Maybe if we ban him from skateboarding, thank you for correcting me on this. Maybe if we ban him from skateboarding, from the scene, maybe he might turn out worse because maybe his words, and his words as well, skateboarding is the only thing this kid has. Because back at home, his old man treats him as a punching bag. When that arrived to me, I had to talk to the father that the next time you do this, ako na mismo ang lalapit sa barangay. Barangay muna. Okay. Kasi that's low. Anak mo yan eh. Tapos anong, kung pwede kong tanungin yung dun sa yung exact na situation na yun, sir. Ano nangyari after? Talagang okay na yung bata, yung family nila? The kid's been playing. I won't mention the name. Naglalaro. Parang dati, wag mong paglaruin para matuto. Tapos, yun nga, Kuya Wag. We had to talk about that. Then, sinabi ni Iking, ni Mike, tapos, shout out, E-Boy. Ano background ng bata? Doon ka nag-isip na, wait up. I think I was a little harsh. Actually, di ba, at first sinabi niya sa akin, nung bumalik ako, natatakot yung mga bata, di ba? Totoo. Talagang sinasermonan ko. Later on, parang, dati, okay, stricto ka. Put yourselves in their shoe. Put yourself back then, 20 years ago, ano ka? So, yun, nakikibiro na ako sa mga bata. Pag alam kong pagsasabihan mo. Pero in that case, yung pinagsabihan ko yung bata, I wanted to ban him kasi we're trying to fix the system. Tapos yung kwento sa akin, yung kasama namin yung background niya, I took it upon myself to get involved kasi why the hell would you beat up your own kid? Tama. Tsaka nga yun, yung sinasabi niya na gusto niyo maging kuya sa kanila. Meron mga bagay na hindi nila ma-share sa bahay nila or mga struggles na hindi nila ma-share kahit kanino. Na sana yung sa skateboarding community, yun sana yung safe space nila. Yes. Parang ganun eh. Totoo. At least nagkaroon ng transition, sir. No? Yun nga, sinasabi niya, we all come from different backgrounds. So, hindi ka pwede mag-jump into conclusion kung ano yung porket may kasalanan, ganito na kagad, ibaban mo na. Yun nga, buti na lang na nakinig si Atty. Kaya ginawa niya ng paraan. Ganggang dun lang talaga kasi nasa bata naman niya kung anong niya, di ba? Pero yun nga, yung minention mo na safe space tsaka outlet nila yun eh. Tatanggalin mo ba yun sa kanila? Tama. So, lalo na ngayon, ang dami ng mga mental health, di ba? Kung yun yung sa kanya sa pag-iisip niya, nagpapaligaya, ba't mo aalisin yun sa kanya? Di ba? So, mismo. Yung, with that said, sir, yung skateboarding, paano siya nakatulong sa journey nyo towards your life right now? Paano siya, ano yung mga factors ng skateboarding na made you who you are today? Siguro, yung friends na nakuha ko sa skateboarding scene. Kasi nung bagong salta ako sa Baguio, wala pa ako masyadong barkada. Pinsang ko lang, kasama ko lagi sa bahay. So, eventually nga, nung nakilala ko si Mike, na wala dito. Pero, yun, nung nakilala ko siya, parang nabuhay ulit yung pagkapan ko sa skateboard. Yan, tas hanggang sa nadala nila ako sa Harrison, nakilala ko yung mga to. So from there, parang lumawak yung kaibigan mo, dumami, kahit na hindi ka taga dito. Karaniwan, ganun kasi, mga nag-aaral dito, di ba, taga-probinsya. Tapos naghahanap ng tatambayan, tapos sa Harrison lang makikita. Hanggang sa ngayon, hiwa-hiwalay kami ng lugar, pero parang naging magkaibigan kaming lahat at one point dahil sa skateboarding. So yun. Dagdag ko lang, kasi sa amin, parang meron kaming once a skateboarder, always a skateboarder. Ganun yan. So parang di na yan mawawala sa amin. Kahit na maging ano pang career mo. Decades ka pa tumigil. Kahit ano. Parang ganun yun eh. Parang makikilala mo na skater siya. Once na, kahit nga hindi mo kilala yung tao, tapos malaman mo skater siya, yung tingin mo sa kanya parang, is one of us. Parang ganun din. Ganun kasi. Ewan ko lang sa mga kabataan yan kung ganun pa rin yung tingin nila. Pero sa amin, ganun talaga. Parang we recognize na skater to. Kung mas nauna siyang maging skater kaysa sa amin, na-recognize namin na pan siya. Tito, ganun. So, may respeto na may binibigay kami ng respeto para sa kanila. Ikaw, Sir Dean, paano naging
factor yung skateboarding mo na yung paano ka hinubog ng skateboarding kung sino ka ngayon? Nakulong ako, biro. Yun, friends. Hindi mo aasahan na in practice ang mga magiging unang kliyente mo, mga kaibigan mo. That's one. Tapos, every life lesson I learned, friendship, humility, perseverance, humility, camaraderie, friendship, independence, especially independence. I learned them all from skateboarding. Kasi tawag dito, if you bail on a trick, you get just in life, hihiga ka na lang ba? Uulitin mo. You stand up, you get up, dust off your knees, you do it all over again. Buuin mo yung trick. And in fact, it's the only sport, skateboarding, yes, it's a sport, na saan ka makakakita na yung kapwa mo competitor, he would even cheer for you. Diba? They would cheer for you parang, kalaban mo, rival mo, kalaban mo sa competition. Tapos, later on pa, nakikita mo, masaya kasi no ill feelings talaga. So, how did skateboarding shape me as who I am now? Yun, yung life lessons ng humility, respect, camaraderie, independence, those were the most important lessons I learned from skateboarding. Tsaka yun nga sir, di ba sabi nila latak ng lipunan before, ngayon, di ba? Very successful lawyer. Not really successful, but hopefully getting there. Kasi kung sino man na may sabing pagka abogado ka, nayayaman ka, parang inisip ko lang, Diyos ko, nag-testa na lang sana ako. No, but yeah, you learn those. Tsaka during law school, independence, perseverance, you learn from skateboarding, i-apply mo doon kasi it's the same thing in life eh. You can rely on other people, but not most of the time. You have to rely on yourself. Question lang, sir. Po. Hindi ko alam kung paano yung competition nyo. Ano yun? Scoring system ba yun? Or paano ba yun? Scoring system siya. Parang, saan ko ba yung compare yun? yung judging kasi ngayon, actually, isa ako sa mga judges ng Skate Pilipinas ngayon. Shoutout Skate Pilipinas. Yun yung scoring namin is binibase namin sa tricks, tsaka sa difficulty, tsaka sa style. Yun na lang. Yun yung 3 na main factor sa audience, wala na masyado ngayon. Walang audience impact. Wala, dati meron eh. Pero nung sineminar kami kasi magja-judge na kami sa Olympic, syempre kailangan ng kaya kami kinuhang mag-judge sa Skate Pilipinas kasi one by one pa-experiencein sa Olympic. So yun, ang namin, nung sineminar kami, ang mga tinuro talaga kung paano mag-judge sa Olympic. So, parang 1 to 100, gano'n? Paano ba yun? Lang siya. Parang 1 to 10. Yung scoring? 1 to 10 lang. Okay. Pero may pointing system siya dun. Ikaw, Kuya Mike, ano yung buhay mo after skateboarding? Ano nangyari? Iiksiyan ko na lang. Combination ng lahat ng sinabi nila. Pero mostly, yun nga, yung camaraderie, yung pakikisama, matututo kang kasi pantay-pantay naman eh. Di ba? Wala namang, kumbaga, on the level lahat. Walang mataas sa isa't isa. Kasi lahat kami, ganun, na nag-i-skate for fun, nag-i-skate para ng mga stress sa buhay, yung mga personal issues, yung outlet, yung nga, ganun. So, yun, na-overcome namin yung mga ganung bagay dahil nagkakasama-sama kami, naglalaro-laro, nagkakaanuan sa mga gig, mga music scenes. Tsaka yung kasabihan nga na hard work pays off. Tulad nga, prime example yan, si Iking. Ginalingan niya. Ngayon, naging pro skater siya. So, binasbasan siya ng mga tao ng mga sponsorship. Kasi Sumakses siya doon. So, i-apply naman lahat yan sa kanya-kanyang role sa buhay. Kung ano man natatahakin mo na linya ng trabaho, ganun lang yun eh, di ba? Kung hindi mo makuha yung isang trick na gustong-gusto mo makuha, try mo lang yung best mo. Tulad nga sinabi ni attorney, madadapa ka, masusugatan ka, mapipilayan ka. Pero at the end of the day, pag na-perfect mo, yung score mo mataas.
Kasi nagiging consistent ka. Kala ko, Technical ka na. sabi ni Kuya Mike, maradapa ka, mapipilayan ka, end of the day, puldado ka. Hindi, nasa iya ka. Madi-discharge ka naman eh. Mismo. Back to ano ka naman. So, ganun lang sa buhay. Yun din, nahubog lang din ako ng ganung pananaw sa buhay. So, Mismo. Totoo yan. Kasi kahit ako mismo, kasi varsity ako ng basketball naman ako eh. Yung coach ko nun grabe, sobrang stricto. Dumating ako sa point nung wala na ako sa university, sabi ko, pag tinitingnan ko yung mga problemang dumarating sa buhay ko, sabi ko, kung ito nga na-survive ko, yung buhay ko sa university na-survive ko, ito pa kaya. Parang dumating ako sa ganung point. So yeah, agree ako dyan, sir. Na laki talagang epekto niyan. Lalo sa inyo kasi nga yung community nyo dati, yung skateboarding before, sobrang iba na ngayon. Yun pa nga lang, di ba? Yung bibili ka ng skateboard mo nun, wala namang Shopee. Wala. Di ba? Tapos sabi niyo pa kanina, isa lang ang bilihan ng skateboard sa parts dito sa Baguio. actually, andun pa siya sa Maharlika. Hanggang ngayon ba? Shout out, Tita Terry. We love you. Sapatos pa lang, sir, di ba? Ay, sapatos lang. Anong una mong sapatos? Mahal eh. Hindi, yung una mo. Ano yun yung sa footstep? Wings. Ano yun? Modest. With Wings wings. yung brand niya kasi para W yung ganun. No? World balance ba yun? Wings lang siya. Tapos sa footstep na bibili. Alam yung footstep sa Session Road, di ba? May ano dun, mga bentana. Pang tennis nga tayo. Tapos ano pa siya, canvas. Di pagka nag-skate ka, butas agad. Nagdudugo ngayon pa ako nun eh. Meron pa rin bang mga skateboarder ngayon na mga bata na naglalagay pa ng tape pag wasak na? Meron pa rin. Marami pa rin. Kasi noon, di ba, okay, ukay yung mga sapatos eh. Masama pa nga loob mo pag lampas 5 shen yung bibili mong sapatos. Aminin mo, lampas 5 shen. Ngayon, grabe yung mga sapatos. Hindi, pero makakabili tayo. 800. Sobrang ganda. Sobrang ganda. Pero masama pa rin ang loob mo. Tsaka budgeted tayo, kaya inaalagaan natin. Kumbaga, tatapalan lang. Sapatos para tumagal. Ngayon, syempre, yung mga kabataan, yung mga parents sila, diba? Nakakabili sila ng mas magandang sapatos. Yung tipong ako, nakita ko isang bata, yung tipong nag-cringe ako. J4 original, pinanglalaro niya. Grabe, no? Parang, Mga Jordans, skateboard na ako. Totoo yun. Tapos sir, nabanggit niyo yung mga yung Bayan Park kanina. Anong history nun? Paano tayo dumating sa point na nagkaroon tayo ng skate park sa Aurora Hill? Paano nangyari yun? this is yung sa PIO. I will attribute it to their source. Shout out, Attorney Diwas. Thank you. Ang story nun, or what went, the lowdown on that was that the mayor, si Sir Benji, he wanted Bayan Park to be improved because he saw what SEPMO, yung City Environment and Park Management, yung nagawa nila with botanical. So, ang sinabi na ganun just impressed me. Yung sinabi niya kay Attorney Diwas. At that time that they were having yung tawag dito, yung they were planning, kakatapos natin yung event natin sa tawag dito sa SM, yung Quench, na that's the first time na in years nagsama-sama skaters, rollerbladers, BMX riders, nagsama-sama. Parang for 2 days. And then nanalo si King sa isang competition kasama ni Bert tsaka si Iboy yata. Na okay, gumawa ako ng commendation na for my boss para i-comment sila. I wasn't expecting na tawag dito, lumapit sa akin si Mayor, hi boss, hi sir, nang sinabi, ay, yung mga skateboarders, coordinate with Attorney Diwas kasi nag-design sila for Bayan Park. So sa group chat, man, may skate park tayo. Nung nakita naman yung tawag dito, nakita namin yung design, parang si Iking ang unang pumansin, teka, let's tweak it a bit because there's such a thing na nasabi mo, it's not skateable. Hindi talaga. It's not safe. So, okay. We gave our observations, tapos inputs, and then tinap niya si Jason Architect Galdo. Jason. Shout out. Na Skater rin. Skater. Sa San Fernando. Ay, Baknotan, La Union.
Meron siyang actually may Airbnb siya doon, tapos may sarili siyang skate park doon sa Tapos siya pinakaunang may skate park dito sa Northern Luzon. Tapos siya yung nag-design, siya yung nag-revise. Siya din. Siya na yung nag-revise. Actually, Tapos yung ni-revise, Sir Iking, kung ano yung pagka-drawing niya, yun yung itsura ng Bayan Park ngayon, yung skate park. Actually, not actually. Pero skateable na. Skatable na. Nakinig naman din kahit papaano. Pero may mga parts na sayang kasi parang hindi masyadong pinapansin kasi nga ganun yung pakagawa. For later improvement daw yun, sabi nila. So, thank you, Engineer Lawrence, Engineer Marivic, Attorney Diwas, thank you. Mismo. Tapos ngayon, yun na yung parang home ng mga skateboarding community dito sa Baguio. Technically. Maliit kasi It's community, but we need something. It's a start. Saan pa ba yung mga ibang pwedeng pagpwestohan ng mga skateboarders ngayon? May nag-skate ngayon sa mansion. Ano yun? May permission na sige pwede niyong gamitin. Pinapabayaan naman sila ng dun, ng barangay officials. Pati sa Gibraltar yung barangay nila dun. Yung barangay hall nila kasi covered yun. Yung basketball court pwede paglaruan. Nag-skate pa rin. Ayan, so we're about to conclude, sir. Paano ba dapat natin tinitingnan yung mga skateboarding community ngayon? Kasi dati nga, ito yung perception natin sa kanila. Ano ba dapat yung tingin natin sa kanila ngayon? Ano yung support na mga kailangan nila? Ano yung mga dapat, kung may batas man na kailangan i-implement? Sige. Warning, that's your lane. Why me? Always me. Why am I late? No, with that question, in my honest opinion, the way people treat yung mga kids carrying basketballs, that's how people should look at them. We need, it's a sport. Na-legalize na ba na ang skateboarding is a sport, sir? It's internationally... Kasi nasa Olympic na si Tony Hawk ang nag-push. And then locally speaking, sa ating sports code, if I'm not mistaken, it's section 25, Roman numeral 5. The city recognizes the following: outdoor sports, skateboarding. So if we recognize it, we give facilities. And sa Bayan Park, thank you. It's a start, but if we could get something a little bigger po, like not as big as our Baler, because Baler, that's the gold standard na dito. Kahit na, let's say, basketball court size. Maliit ba? Two basketball court sizes na covered because, let's be honest, our weather here, unlike sa baba na kahit tag-ulan, pwede pa silang maglaro kasi may covered na paglaruan lang po. I mean, the same thing, sports, basketball, you teach this kid to play sports, probably he'd stay away from vices. Because sa akin, in my opinion, this kid might not be good at basketball, but he might excel in action sports po. Tama. Yung gano'n rin, parang kailangan talaga ng suporta from everyone na may kakayan ng sumuporta. Kasi yun nga, sabi nga ni Atty., nothing against basketball, nagbabasketball din naman ako. But skateboarding and action sports is a sport. Kaya tuunan din natin ng pansin yung mga taong nangangailangan ng facilities para mag-excel sila doon. Historically, the last 3 years, ilan na ang nagbigay pugay sa Baguio City from skateboarders na homegrown, locally from Baguio, na nagbigay ng pangalan, nanalo sa mga competition. Tulad na lang nila, mga uprising na skaters dito, sila Daron, sino ba? Aljon. Marami pa. Tama, hubugin ng panahon yan. Kailangan lang ng magandang pasilidad. Facility talaga, sir, no? Yeah, suporta ng LGU. Actually, nakakapagtaka kasi
nananalo pa sa competition yung mga kahit wala kaming matinong spot. How much more, no? How much more pag meron ka talagang Since facility. dati pa naman nung nakiki-compete kami, hindi kami umuwi ng walang award eh. As in, pag nakiki-compete kami sa iba-ibang lugar, may nananalo na taga Baguio. Kaya lang, hindi lang na-recognize ng city. Pero dati-dati pa na nire-represent na namin yung Baguio. Kaya pag sinabi sa Manila na, sino yung mga skater sa Baguio na magaling ako, kilala na agad nila. Ngayon lang talaga na nare-recognize sila sa City Hall through the voice of attorney din na rin. Kumbaga siya na rin na naglalakad nung, uy, itong mga skater na to nanalo sa ganitong competition sa baba, why don't we recognize them? And natutuloy naman. Kaya dahan-dahan na sana, yun nga, yung the main focus and goal is to have a better support from everyone. Ganun talaga. Doon mag-uumpisa yan eh. So, ikaw, Sir Dean, na active ka dyan sa yung talagang yung mga planning. Meron ba tayong light na nakikita at the end of the tunnel? May hope ba para sa mga skateboarders? There's always hope. There's always hope. I mean, 20 years ago, it might have taken us 20 years na parang okay from generation parang degenerates dahil because of yung video game na ni Tony Hawk, and then later on kay Didal, and then even parents are now saying, oh, mag-skateboard ka rin, subukan mo. Parang biruan nga namin, parang we've sold out. Parang yung punk rock na attitude namin na you sold out, pero you went mainstream. But then it's not that we have to, then yun nga sinabi namin sa amin, it's not selling out, it's evolving. Yes. Na it's already being accepted. So yun, we're working things out, and yun nga, pag may nananalo, shoutout kay SK President, kay John Ray Mananing, sir, meron po tayong nanalo. Kasi gagawan naman yun ng commendation. Isa yung SK President ngayon, si Mananing, si Sir John, na talagang all out naman support sa amin. Mismo. Sa tingin ko, sir, kasi yung, kumbaga, yung government leaders natin, they're still stuck on the ideology na, kumbaga, yun nga, di ba, yung sabi mo, you're degenerates dati. Kumbaga, syempre, kung yun yung nakalakihan nila, they're stuck to that ideology na ganun talaga. So, I think, your time will come sooner than you think. Kasi, you can see naman, di ba, who are winning the seats now in the government, they're almost Gen Zs na eh. They're millennials na right now eh, di ba? You have Bandikang, di ba? Bata masyado. Si Attorney Salvosa. They're all kids naman eh. I think if you have like an organized group that you can just register under SEC, and then maybe have some community events na talagang it can contribute to the society, they will look into that for sure. Kasi 'di ba nga ngayon hindi lang naman basketball ang ang sinusuportahan ng gobyerno. There's darts. Oh, darts. 'Di ba? Darts ang laking bagay niyan. Darts pwede mong gawin 'yan habang umiinom ka, 'di ba? Nakaupo ka at naghihintay ka ng turn mo, shot ka muna. Pero sinusuportahan ng gobyerno. What more yung 'di ba? If you have a solid community like yours, I think it's just a matter of forming that group eh. And I think we have, sir, no? Yeah. We have po. 2,600. Tapos, may mga initiatives kami. Yung cleanup drives, yung idea ni Sir Mike, yung trashers not trash. Yun. Maganda yun. Naka-2 or 3 na kaming cleanup drives around Burnham Park na... Tapos hindi lang pag-skateboarding ang ginagawa ng mga skaters, kundi nakaka-contribute kami sa community na... Dahil siyempre, lalo na pag dagsaan na naman ng mga turista, paray basura na naman ng syudad, di ba? So kahit paano yung mga trasher, nagpupulot ng trash. Trashers not trash. Skateboarding in one word is a lifestyle. I think kahit na magbago ka man ng linya ng trabaho or ng pananaw sa buhay, na nasa ingrained na yan sa sarili mo sa kaloob ng pagkatao mo. Kumbaga yung
kahit na hindi na-apply mo pa, yung tulad nung tinanong mo kanina, na-apply mo pa rin yung mga bagay-bagay na natutunan mo sa pagiging involved sa scene ng skateboarding tsaka sa music scene. Na-apply mo yan sa daily life tsaka sa kung ano ka na ngayon, kumbaga. So lifestyle, hindi man obvious, but it's ingrained in our hearts. Sabi nga ni Kuya Mo, once a skater. Yeah, exactly. Di ba? Hindi man makikita sa pormahan ngayon, yung ibang mga titos hindi na ganun pumorma. Pero alam mo na deep inside yung mga yan, na, pang-crack pa rin yung pinapakinggan, nag-skate pa rin yan. Ganun. Para sa akin, lifestyle. Ikaw, Sir Dean? Sabi niyo lifestyle, so ako parang culture. Culture, yes. Kasi lifestyle, it's a part of our culture eh. And yun nga, yung sinabi ni Sir Mike, kahit gaano kakatagal mawala, yung akala mo na namatay na si sistema mo, it just takes one push. Salamat sa inyo ni E-Boy. And then yun, it reignites. Actually, dati, I was living my life. Post skateboarding, and then man, you wanna go back? Okay, parang that's when you realize that it was never a phase. It's emo. It's from an emo stance saying, but it was never a phase. It's a lifestyle. Tama. It's part of who you are. It's what you were, and it's still part of you. You might not dress like you did back then. You might not be wearing. You might not have your spiky hair and your Terminator jacket. Pero andun pa rin eh. Tama. Hindi mo maalis yan. Parte na ng buhay mo yan. It's part of who you are. Exactly. Mismo. Kasi ako rin ganun eh. Akala ko nun parang wala na ako sa basketball. Tapos nung humawak ako ng bola, nag-shoot ako sa ring bang, meron pa pala. Gusto ko pa rin. Nananakit pa rin. Ikaw, Kuya Mo, one word. Skateboard. Siguro, fun. Skateboard is fun. So, bali, hindi lang kasi siya individual sports. Group sports, pwede rin siyang group sports eh. So, pwedeng magkakasama kayo, maglalaro, mga friends mo. Kahit nga hindi mo friends eh. Pag may nakita kang nag-skate, tas nakilaro ka, mararamdaman mong it's fun, di ba? So, kung kahit mag-isa ka lang, may mabuo kang trick na yung feeling mo na accomplish, sumakses, ganun. Kahit na simpleng trick, basta na buo mo. Yun, fun. Laging nasa kanyan eh. Parang kasama talaga ng skateboarding yan. Mismo. Nice. Ikaw, Sir Iking, anong sa skateboard? Akin, skateboarding for me is love. Kasi yung skateboarding kahit matagal kang tumigil, nasa puso mo pa rin eh. Kahit na sabihin mong ilang years kang tumigil, ilang decades kang tumigil, pag nakita mo yung skateboard, ito yung first love ko. So yun yung skateboarding para sa akin. Tama, nice. Yeah, so sir, do you have any message sa mga bago nating mga skateboarders o sa government o sa mga kakilala nyo na nagsiskateboard dati na very successful na ngayon? Do you need any support? Yan, yung mga yan. Para sa mga bagong skateboarders, siguro patuloy nyo lang yan kung yan yung talaga yung love nyo at yan yung nagpapasaya sa'yo at yan yung culture na gusto nyong maging parte at ang lifestyle na gusto nyong maibahagi sa ibang tao. Patuloy nyo lang yan, baka malay nyo, mag-excel kayo. If not, kung ano man yung matututunan nyo, being part of that, i-apply nyo sa buhay nyo. At the end of the day, baka, it's gonna define who you are in the near future. Kung ano man ang tatahakin nyo. Tapos, yun nga, tulad ng sinabi ko kanina, suporta lang from the LGUs within Baguio. Na sana, total, sinusuportahan nyo yung ibang sports na mas visible sa community. Now, skateboarding is internationally recognized as a sport. Kaya kami rin naman. Bigyan nyo rin kami ng pansin. Which you guys are, but kailangan lang ng additional reinforcement para mas lalong makahubog tayo ng mga locally na homegrown talents, kumbaga. Diba? So,
Yun lang. Yan. Sa mga bata, just play. Pero don't lose yung anong goal nyo. If you want to continue to college and finish it, just play. Pero study, work-life balance yan eh. Ay, balance between skateboarding and pag-aaral nyo. I-balance yan. Kahit mawala kayo sa eksena, andyan naman yan eh. Hindi mawawala. Tapusin nyo lang muna yung dapat yung tapusin para sa buhay nyo. And to the LGU, thank you, but if it isn't too greedy, we need a little more more facilities because we don't want to sound ungrateful, but just a little more na may bubong kasi with our weather. Yun po. Tama. Thank you, sir. Kuya Mo. Yan. So sa mga skaters, so yun nga, continue what you love doing, and yun hindi nga yung nawawala, diba? So pwede mong balikan yan kasi skateboarding is always there. So tapos siguro magkaroon din ng magka-unity sa lahat ng mga skater. Bago ka man or matagal ka ng skater, so parang always respect siguro each and everyone para talagang maging matibay yung relasyon ng bawat skaters natin. Kasi yan yung pag nakikita ng local government na nagkakaisa yung mga skaters, so parang mas mabibigyan ng pansin. Yan. Tapos for the local LGU, so yeah, thank you sa spot na binigay. So it's a start, di ba? So once na nabigyan pansin ng local government tong mga skaters, so susunod na rin yan mga taong bayan. Mag-iiba na rin yung pananaw nila sa mga skaters. So munti-unti susuportahan na rin yan ng mga eventually mga parents ng mga batang yan, imbis na pinagagalitan dahil laro ng skate, di ba? So magbabago din yung paningin nila, pananaw. So mag-i-start din suportahan yung mga yan. So balang araw, magkakaroon din mga pro din ulit, diba? Dahil dun sa suporta talaga. Madadagdagan pa. Ayun. Ikaw, Sir Iki. Ayun. Nasabi na nila lahat. Yun din eh. Pero yun, para sa mga skaters ngayon na new gen, skate hard but study harder. Yun para sa akin. Tapos be kind to each other pag nag-skate. Oo. Tapos ano ba? Sana yung mga next na generation itrato nyo na kung paano kayo itrato ng mga titos nyo ngayon. Tapos magkaroon pa kayo ng more knowledge sa skateboarding at saka sa history, background history ng lugar. Para pagdating ng araw, yung pagka tinanong kayo ng mga sinong pinakamatanda nyo dito? Ganito ganyan. Kilala nyo. So, yun. Tapos po sa LGUs natin, thank you very much po sa binigay nyo po sa aming skate park. Sana po magtuloy-tuloy po yung suporta nyo sa amin para po may pakita pa ng mga skaters dito sa Baguio yung mga talent nila, yung skills nila sa skateboarding. Ayun lang po. Thank you. Alright. So that was our episode today, guys. Yan. Suportahan natin ang komunidad ng mga skateboarders dito. 'Di ba? Kasi hindi lang naman buro yung mga mainstream sports yun nga, sabi nga ni Sir Mike, yung mga visible sports. Yan, malaki rin ang komunidad ng mga skateboarders dito sa Baguio. So, malaking tulong kung masusuportahan natin sila. Ayan. Thank you so much for watching, guys. Again, WizWorks, Voltage Solutions, WizPod. Ano po po? May mga gusto kayong i-plug, sir? Business. Shout out pala sa brand ko. yung scrap. Nagre-recycle po ako ng skateboard. Ginagawa ko pong hobby yun. Tapos, nakakagawa ako ng mga bagay na gawa sa skateboard tulad ng sing-sing, ng mga
laptop stand, ng mga... Laptop? Akala ko yung laptop gagawa sa skateboard. Actually, may project nga akong ngayon yung case ng computer na gagawin kong recycled skateboard. Na mga trophies, mga table. Gumagawa din po akong table na gawa sa skateboard. May page ka, sir? Apo, ayun, ito. Like po yung like, yan yun, follow yung scrap. Yan yun. Thank you po. Kuya Mike. 2600 Community Skateboarding. Meron din po kaming Facebook page. Oh, okay. So kung sa mga skaters na hindi pa part nung page, paki-like na lang or add follow. Like follow. At saka shoutout na lang talaga sa mga tunay na OGs. Disclaimer, hindi kami OGs. Meron, alam na nila kung sino man sila. Nandyan lang sila sa paligid-ligid at yung iba nasa ibang bansa. So, at salamat sa inyong lahat. Salamat Wizworks. Salamat Sir Kev. Salamat Sir Migs sa pag-invite sa amin dito. Yes, of course, sir. Thank you so much. Thank you so much, everyone, for watching. Watch out for the next WizPod episode. Thank you for watching. Please follow us on Instagram and Facebook and subscribe to our YouTube channel. And see you on the next episode.